Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na papalitan na. Nako, eto na di na mapigilan si Lacson and mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po mga kababayan, si Senator Cayetano. Ayon po kay Cayetano, resign all at mag-snap election. Hindi pwedeng sumali ang incumbent kasalukuyang nasa pwesto. Ayan. Do you agree mga kababayan dito po sa sinasabi? Or sa mungkahe ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya po dito ang sabayang pagbibitiw sa pwesto ng lahat ng opisyal ng pamahalaan mula sa Pangulo hanggang sa pangalawang Pangulo hanggang sa mga miyembro ng Senado at Kamara upang maisagawa ang isang snap election. Iginiit niya na walang sino mang kasalukuyang nakaupo sa pwesto ang dapat payagang tumakbo muli sa susunod na halalan upang magsilbing clean slate o panibagong simula para sa bansa. Ayan. Pero mahirap din ito kasi ano yan diba ang Pilipinas ay binubuo po ng mga party list, mga partido. Siyempre may mga nakaano na yan, may naka-prepared na po sila. Ganon din po siguro. Kasi yung iba dyan magiging tuta lang din diba? Ayon kay Cayetano, ang naturang hakbang ay maaaring maging turning point tungo sa pagbabago at muling pagbangon ng Pilipinas. Isang anyo ng sakripisyo mula sa mga lingkod bayan na anyay mas makabuluhan kaysa isang panibagong people power. Ayan. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ba ang mas maganda? Magkaroon tayo ng snap election. Lahat po ng mga incumbent officials ay hindi po pwedeng sumali sa eleksyon or magkaroon po ng people power at tanggalin lang po sa gobyerno yung mga talagang nabubulok na mga opisyal ng ating gobyerno. Di ba? I think mas maganda po ang people power. Or mas maganda, okay rin naman po yung snap election, no? Kaso nga lang, gaya nga po ng sinabi ko kanina, partido-partido yan, meron na pong mga nakaprepare na yan no? Kung sino ang gusto nilang patakbuhin. Well, anyway, advantage po ang ang PDP laban kasi marami po sa kanilang hindi nanalo. That's why they can run again and again, no? Kung ganyan, may snap election po ang pagbabasihan, di ba? Pwede rin, sige. Snap election na lang tapos PDP laban, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto pa, pasadahan po natin ang eto naman. Isa pong batikang broadcaster, ayan, na si Arn, ayan, si Arnold Clavio mga kababayan, sabi niya po dito, pipigilan nyo ba? Arnold Clavio nanawagan sa taong bayan na pigilan na magbitiw si Senator Lacson na bilang chairman ng Blue Ribbon. Ayan, bakit mo naman pipigilan? Nanawagan ang veteran journalist na si Arnold Clavio sa publiko na ipanawagan kay Senator Ping Lacson na huwag magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ginawa ni Clavio ang panawagang ito matapos kumalat ang ulat na pinag-iisipan umano ni Lacson ang pagbibitiw sa pwesto. Ayon kay Clavio, mahalagang manatili
si Lacson sa posisyon upang ipagpatuloy ang investigasyon at masiguro ang transparency at pananagutan sa gobyerno. Yan. Kilalang kilala naman po natin itong si Clavio, no? Although he is a veteran journalist, pero bias po ito. Bias po itong si Clavio. Pala against po ito sa Duterte, 'di ba? Eh, alam naman po natin kung anong nangyayari ngayon sa Senado, 'di ba? It's labanan po diyan ng Duterte, ang Duterte Black at yung Dilawan, Pinklawan at yung kay administrasyon, 'di ba? Kaya ayan, pipigilan nyo ba kung kayo lang po, wala naman pong mawawala sa inyo kung pipigilan nyo. Ha? Wala naman pong mawawala sa inyo kung pipigilan nyo. Si Lacson, di ba? O pigilan nyo na. Para palaging suspinde, no? Yung hearing sa Blue Ribbon Committee na yan. Alright? Ano po ang inyong masasabi diyan? At eto, pasadahan din po natin, dahil nga po napapabalitang mag-re-resign na si Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee bilang chairman, ito naman po mga kabayan ang posible daw pumalit kay Senator Ping Lacson. Ito, Kiko Pangilinan posibleng pumalit kay Ping Lacson or kay Ping sa Blue Ribbon ayon sa isang source na nakausap umano ng politiko. Sinasagawa umano sa pribadong pag-uusap ng ilang senador ang pagtatalakay sa posibleng kapalit ni Lacson at si Kiko umano ang nais nilang ipalit dito. Aray ko po. Baka kumain lang to ng dahon ng saging dyan, Hindi, finish na. Finish na pag si Kiko po ang pumalit dyan, mga kaubayan. Nako po. Parang, hindi ko alam pero parang walang alam naman ito. Parang lang naman, di ba? Abogado nga ito. Pero, alanganin parang hilaw. Anyway, ano po ang iyong masasabi dyan? Papalit si Kiko Pangilinan sa Blue Ribbon Committee, ang pinakamakapangyarihan na komite sa Senado ay pamumunuan ni Kiko Pangilinan. Aray ko po. Eto pa. Last po natin pag-uusapan tapos i-play na po natin yung video. Eto, talagang si Lacson at si Soto, talagang sila nagkakamutan ng likod. Lacson mas mahusay umano sa abogado sa pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Soto. Mas mahusay pa sa abogado. Yung pamumuno ni Soto kaysa po kay Senator Dante Marcoleta. Bakit hindi mo nalang pangalanan, Soto? Yun naman talaga siguro ang gusto mong iparating sa atin, di ba? Na mas magaling si Lacson kaysa kay Senator Dante Marcoleta. Ibinahagi ni Senate President Tito Soto na hindi naman kinakailangan na abogado umano sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayan, ayon kay sa kanya, may tuturing pa ngang mas mahusay si Lacson sa ibang mga abogado dahil sa kanyang karanasan sa investigasyon. Ayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Pero itong si si Lacson, no? Lacson also, kinakamot din ang likod ni Soto. Kasi mayroon pong mga nababasa akong mga post na suportado ni Lacson ang pamunuan ni Soto kahit ganito ang nangyayari sa Senado. Diba? Kahit hindi united, no? Kahit hindi united yung Senado. I think mahirap na maging united po ang Senate, no? Palaging dyan, di ba? Depende na lang kung sino po ang mas marami o yung tinatawag na majority. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto na nga. Pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po.
bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Elber B. Ugalbot. Breaking news, sabi niya. Ping Lacson resigns as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. Ang basihan po ni Elmer Ugalbot itong post ng 1PX. So, ang post ng 1PX. Justin, nagbitiw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang umano'y hindi pagkakasiya ng ilang senador sa paraan ng kanyang pamumuno sa investigasyon hinggil sa irregularidad sa mga flood control project. Ayon kay Lacson, iginagalang niya ang sentimento ng kanyang mga kasamahan dahil ang mga chairmanship ay nakabatay sa kagustuhan ng mayorya sa Senado. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, ano? Kaninang umaga, interview sa DZBB si Lacson, pinag-iisipan niya. It's an option na baka mag-resign na lang ako. So ito ngayon, final na. Alis na siya sa Blue Ribbon Committee chairmanship. Okay. Amy Hugalbo, sabi niya, bukas, baka si APC, Alan Peter Cayetano, bukas, baka si Senator Cayetano na ang bagong SP. Doon Padilla, it's total show. Turn now. Tony, buti naman, tinablan ka. Okay. In fairness kay Senator Lacson, ano? Dati-dati, sinasabi kong believe ako sa kanya. Ngayon, lately, itong turn of events sa Blue Ribbon Committee hearing, nawalan ako ng gana. At ngayon, naramdaman niya, hindi lang mga kapwa niya senador, kundi taong bayan, nagre-reklamo. And mayroon siyang delikadesa. Nag-resign. Hindi siya katulad ng iba dyan na kapit ko. Kaya for this voluntary resignation, saludo ako sa prinsipyo ni Senator Lacson ang hindi ko lang maintindihan. Bakit bigla siyang bumagal sa pag-imbestiga? Nung una ang sipag pa eh. Ganda. Twice a week pa eh. Malala ko yan, twice a week. Oo, ito. Nakakapag... Nung hindi pa po siya chairman ng Blue Ribbon, no, napakasigasig, very ano siya no, very active, no. Tapos nung naging chairman na, teka lang, palaging suspended yung ano no, yung hearing. Hearing suspended, di ba? Tapos ngayon, sinuspindi talaga. Maliban sa suspension doon po sa hearing, no? Sinuspindi talaga nila yung Blue Ribbon Committee for a hearing sa flood control project, mga kabayan. Kaya tama itong sinasabi ni General Macanas na humina si Lacson na mula noong lumabas si Master Sergeant Orly Gotesa, nagpasabog laban kay Martin Romualdez, nag-iba na ang takbo ng pamamalakad sa Blue Ribbon Committee hearing. Yan ang dapat nilang ipaliwanag. Yan ang reklamo ng taong bayan. Duda lang naman to na parang pinagtatakpan nila si Martin Romualdez. Although dininay nila na hindi namin pinagtatakpan.
hindi nyo masisi ang taong bayan dahil nakakapagtaka nga naman bakit biglang bumagal ang usab ng investigasyon. Yung post nga ni Attorney Rowena Guanzon, sabi niya, bilis-bilisan nyo naman. Kung pwede nga, araw-arawin niyo, baka mamaya hinihintay nyo lang na ang mga flood control project sa Ilocos Norte matapos lahat. Kasi balita doon, inaapura daw ang pagkukumpuni sa mga palpak substandard na flood control project sa Ilocos Norte. Yan ang hinala ni Attorney Guanzon na ang bagal-bagal nyo. Ano ba yan? Hihintayin nyo pa ba na matapos ang mga pagre-repair ng mga palpak na flood control project sa Ilocos Norte bago nyo mga haka-haka lang. So, ang tanong, sino ang papalit? Wala pa. Si Kiko Pangilinan nga ang papalit. At I think magiging maganda po ito, no? Kasi masusubukan po natin kung gaano po kagaling si Senator Kiko Pangilinan, no? Kapag sila po ay nagkaharap na ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Para malaman po natin kung sino po talagang magaling dyan sa Senado, di ba? Sige, isa-isahin niyo po. Na italaga pagkatapos ni Pangilinan, no? Ay si Hontiveros naman po ang gawin yung Blue Ribbon Chairman, no? Para masubukan talaga lahat. Masubukan ng lahat ang galing ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.